Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muli mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sakto na 1:30 pasado. Kahit konti tayo, start tayo. Ang importante time na. Marami na talaga ang nasyahid sa atin. Aking mga kapatid, siguro mayroon akong pabor na hihingin sa bawat isa. Upload ko na yung lesson 1 hanggang 10. Siguro kung mayroon nakakita siguro sa inyo sa ating Telegram group, ang pabor na hinihingi ko sa inyo, okay, yan ay translation ng librong Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Syukran, Ustad. Okay, ang request ko lang, kasi halos word for word na translation yan, kung yung medyo magaling sa lingwahe, ituwid ninyo ang pagkakasalin. Maaring palitan ang word, ituwid ang grammar. Okay? At inshallah, umaasa tayong mapapakinabangan ng nakararami sa mga Muslim. Inshallah Inshallah. mapakinabangan. At isa pa mga kapatid, inshallah, ilagay natin sa ating mga puso't isipan na ano man ang ating mapag-alaman patungkol sa ating pananampalataya, ang laging nasa isip natin kung papaano natin ito ibahagi. Unang-una, sa pinakamalapit sa buhay natin. Kapatid natin, tatay natin, nanay natin, mga anak natin, mga asawa natin. Okay? Dahil alam natin, Pwede ito ipaprint, Ustad. mas mainam na i-print ninyo at yung mga ang inihiling ko yung pag-edit. Kasi hindi na-edit yan. At matapos ang kabuuan ng libro, nakakalahati pa lang ng libro ang naisalin. Medyo makapal din siyang libro. Kung matapos siguro ito, abutin siya ng mga 2 volume ng libro. Naka-focus lang sa fiqh. Okay mga kapatid, sa naka-open ng ating ng ating PDF. Alam na ninyo kung ano ang topic natin sa ngayon, ano? Nadyan, naka-share na pala yung ating yung ating presentation, yung ating PDF. Malinaw ba yung presentation natin? Nababasa ninyo yung sulat, yung title? Yes po. Okay, alhamdulillah. Okay. Pagbabayad o pagpapalit ang tinutukoy dyan, qada. Yung qada ng pag-ayun at inshallah, itong topic na ito ang last nating topic patungkol sa pag-ayuno at inshallah, patungkol na lang sa i'tikaf bukas. Hindi na sa connected sa pag-ayuno, isinikit lang natin ang topic na iyon kasi bahagi din siya ng ating librong binabasa. Pagbabayad. Alam na natin ang pagbabayad o qada doon sa pag-iiwan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay, yan ang ating paunang topic sa ngayon, inshallah. Makita natin na yan ang una, yung pagbabayad. Ang pangalawa, yung mga kanais-nais na pag-aayuno. Mustahab. At ang pangatlo, yung kasuklam-suklam. Makruh.
at mga ipinagbabawal na pag-aayuno. Tatatlong mas lamang ang ating tatalakayan sa pagkakataong ito, inshallah. Siya nga pala bilang balik tanaw sa mahalagang topic na ating binahagi sa inyo sa subject na fiqh. Kung maalala ninyo, ang mga ibadat, kung maalala ninyo, nabanggit natin na ang katangian niya ay iniuutos sa Quran at Sunnah. Samantalang ang mga muamalat naman ay kabaliktaran. Kung gayon, sino makasagot? Kung kabaliktaran ang muamalat, ano kung ganon ang muamalat? Maalala nyo? May dalil. Baliktarin lang. Ulitin ko. Ang mga ibadat ay iniuutos. Ang mga muamalat, kabaliktaran, ano nga? Ay pinagbabawal. Ayun, ipinagbabawal. Okay. Ang pag-aayuno, sa palagay ninyo, sa anong kategorya? Ibadat o muamalat? Ibadat. 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 Okay. Kaya, kung sundan ninyo yung ating babasahing libro, kung inyong na-download, kung tumigil ang Muslim ng isang araw sa Ramadan. Okay, hindi natin naisulat. Okay. Ang mahalaga nandyan sa inyong PDF, kompleto yan. Ulitin ko ha, basahin natin ng mabilisan. Kung tumigil ang Muslim ng isang araw sa Ramadan ng walang dahilan, obligado para sa kanya ang pagtatawba o panunumbalik kay Allah at paghingi ng kapatawaran, sapagkat ito ay malaking kasalanan, malaking kasamaan. Yan ang sinasabi ng mga author ng librong ito. Bakit kinakailangan ang pagtatawba? Kasi nakagawa ng kasalanan, hindi ba? Anong kasalanan ang ginawa? Hindi pag-aayuno. Hindi pag-aayuno. Okay? Di pagawa ng iniuutos. Kaya nyo kayong baliktarin. Ano ang kabaliktaran ng di pagawa ng iniuutos? Pagsunod. Baliktarin lang. Ano ang kabaliktaran ng di pagawa? Pagsunod ng pinag-uutos. Ang pagsusunod. Okay, tama nga ano. Okay, ang gusto ko lang mali yung aking ibinigay na katanungan. Kung ang ibadat maituturing na kasalanan kung hindi mo ginawa ang iniutos, kasi ang mga ibadat ay iniutos, ang muamalat naman, paano tayo nagkakasala sa mga muamalat? Kung maalala nyo, Kapag gawa nito, paggawa ng Pagtalikod sa pinag-uutos. mga ipinagbabawal. yun, paggawa ng ipinagbabawal. Di ko makikita nyo kabaliktaran? Sa muamalat, di paggawa ng iniutos. Sa ibadat, di paggawa ng iniutos. Sa muamalat, paggawa ng ipinagbabawal. Patuloy tayo. Obligado para sa kanya ang pagsisisi, kalakip ang pagbabayad. Ito yung qada na tinatawag ng mga author. Sa bilang ng araw na hindi niya napag-ayunuhan sapagkat pagkatapos ng Ramadan. Ang obligadong pagbabayad sa kalagayang ito ay kinakailangan agaran ayon sa salita ng mga ulama sapagkat hindi ipinahintulot sa kanya ang pagtigil ng pag-aayuno at dapat naisagawa ito sa tamang oras nito. Ngunit kung siya ay tumigil na may kadahilanan, ito, nakagaya sa rigla, pagdurugo, yung nifas, sakit, paglalakbay at iba pang bukod dito na mga ipinahintulot na mga kadahilanan upang tumigil sa pag-aayuno, kailangan para sa kanya ang pagbabayad. Pero hindi obligado sa kanya ang agarang pagbabayad.
Bagkos ay maaaring paunti-unti hanggang sa susunod na Ramadan. Pero mas mainam at kanais-nais na magmadali sa pagbabayad o pagpapalit upang magampanan na ang tungkulin ng mabilisan, dahil ito ang mas tiyak para sa mananampalataya, dahil maaaring magkaroon ng balakid sa pag-aayuno na kagaya sa sakit at iba pang kagaya nito. Ngayon, ang masaklap mga kapatid, kung namatay na, ay paano pa siya makabayad? Kaya kinakailangan mas mainam na agaran. Yan ang sinasabi ng mga author. Kung inantala niya ang pagbabayad hanggang sa sumunod na Ramadan at mayroong siyang dahilan sa pag-aantala na kagaya sa dahilang nagpapatuloy, yung tuloy-tuloy na dahilan, kailangan niya ang pagbabayad sa susunod na Ramadan. Subalit kung inantala niya to hanggang sa susunod na Ramadan, nang walang dahilan, ulitin ko. Subalit kung inantala niya to hanggang sa susunod na Ramadan, nang walang dahilan, obligado para sa kanya ang pagbabayad at kalakip ang pagpapakain ng isang dukha sa bawat araw. Hindi kondisyon sa pagbabayad ang sunod-sunod, maaring sunod-sunod at patigil-tigil ayon sa salita ni Allah. Okay? Naisulat natin ang aya na iyan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kung ang sinumang kabilang sa inyo ay may sakit o nasa isang paglalakbay, mag-ayono ng mismong bilang mula sa ibang mga araw. Ito ay sa Suratul Baqarah. Hindi nagbigay si Allah ng kondisyon sa mga araw na ito ng pagkakasunod-sunod. Kung ito ay kondisyon, talagang nilinaw ito ni Allah. Yan ang paliwanag ng mga scholar patungkol sa aya na ating pinasa. Ang ikalawang paksa, yung mga kanais-nais, yung mga mustahab na mga pag-aayuno. Lahat ba kayo nakakasunod sa aking binabasa? Kung na-download ninyo yung aking sinend sa inyo? Yes po, Ustad. Opo. Okay. Kabilang sa karunungan ni Allah at awa niya para sa mga alipin niya na nagbigay siya ng mga voluntaryo na kalakip ng mga obligado. Okay, sa sinasabing ito ng mga scholar, mapapansin natin, halos lahat ng mga obligadong ibadat may kalakip siya ng mga sunnah. At ito ay bilang karagdagang kantimpala sa mga gumagawa ng mga mabubuting gawa at pagpupuno sa pagkukulang at kamalian sa mga obligado. Natalakay na natin ang mga obligado ay nalulubos ng mga voluntaryo sa araw ng pagbangon o Yaumul Qiyamah. Ang mga oras na kanas-nais sa ang pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Pati dyan, kung masundan niyo, pati sa inyong mga screen, nilagay natin dyan. Bali, dalawa na ang maging kopya yung pinanghawakan. Una dyan, pag-aayuno ng 6 na araw sa Shawwal. Sami'tu Rasulullah yaqul man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyamid dahr. Narinig ko ang sugo ni Allah na nagsabi, ang sinumang nag-ayuno sa Ramadan at sinundan ito ng 6 na araw sa Shawwal ay kagaya sa pag-aayuno ng buong taon. Okay. Mga kapatid, mayroong isang mahalagang masala sa unang ito. Mayroong madalas ito ng mga katanungan. Halimbawa, ano ang dapat unahin? Ang pag-aayuno ng 6 na araw ng Shawwal o ang pagbabayad? Okay? Focus muna kayo sa aking sasabihin. Wala yan sa inyong
Hindi ko na nailagay yan kasi wala yan sa libro. Okay mga kapatid? Ang paksang ito, ulitin ko ha, ano ang dapat unahin? Ang pag-aayono ng 6 na araw ng Syawal o ang pagbabayad? Ito ay madalas na katanungan ng mga kababaihan kasi ang madalas na naman na kailangang magbabayad ay mga kababaihan dahil nga sa pangkaraniwang buwang dalaw. Okay, ang masala na ito ay nagkaroon ang mga ulama ng dalawang pananaw at kaya sinabi ko sa inyo noon, halos lahat ng mga masail sa fiqh ay mayroong ikhtilaf o pagkakasalungatan ang mga ulama na kung tutusin, nasa sa atin na naman ang pagpili kung alin ang angkop para sa atin o magaan para sa atin sa kanilang mga ikhtilafat. Kasi ang mga ikhtilaf na yan patungkol sa fiqh, hindi naman yan connected sa usul, yan ay sa furu'. Ang mga may ikhtilaf sa usul, yung mga ligaw na lamang yan ng mga grupo, kagaya sa mga Shia, sa Sufi, sa mga Khawarij, sila lang yan naman na may ikhtilaf sa usul. Okay? Ngayon, kaya sa sinabi ko, mayroon itong dalawang pananaw ang mga ulama. Ang una, ang pag-aayono ng 6 na araw ng Syawal bago ang pagpapalit o pagbabayad o kaba. Yung kaba sa hindi na pag-ayunuhan sa panahon ng Ramadan. Okay, ito ang una nilang pananaw, ipinahihintulot. Okay? Ayon sa pananaw ng nakararaming mga ulama, ito yung tinatawag na jumhur. Ngunit, ito ay makro siya. Ibig sabihin, hindi ka nais ayon sa madhab. Ayon sa iba pang mga madhab, kagaya sa Maliki at saka Shafi'i. Ang kanilang batayan, yung pagpapalit o kaba, o yung kaba ng ayono ay may alam natin, mayroong kaluwagan sa panahon. Bakit? Kasi ang Syawal, 1 buwan lang, samantalang ang pagbabayad, 1 taon, hanggang sa sunod na Ramadan. Nakuha niyo yung punto? Ito yung kanilang unang paninindigan. Samantalang pag-ayono sa Syawal, kapag ito ay lumipas, hindi na niya maaaring palitan ang 6 na araw ng Syawal kasi limitado siya. Okay, ang sunod na punto, ang pagpapalit o kaba ng ayono sa Ramadan ay hindi agaran ang pagkaobligado nito. Nabanggitan hindi siya agaran. Maaari itong palitan alinmang araw sa loob ng taon. Sunod na punto, hadith mula kay Aisha kung saan sa kapalamang siya nakapagpalit ng ayono ng Ramadan ay sa panahon na ng Sha'ban. Ito yung napatunayan na ginawa ni Aisha. Ibig sabihin, halos mag-1 taon, parating na ang Ramadan, saka siya nagkaba. Sunod na punto, yung pangalawang punto naman, na salungat sa mga ulama, na dapat unahin daw ang kaba na nakaligtaang obligadong ayono. Ito naman yung sinasabi ng iba. Unahin ang kaba kaysa sa pag-ayono ng 6 na araw ng Syawal, at ito ang pinanghahawakan ng ilang mga ulama. Okay, ang kanilang mga pinagbabatayan naman hindi daw maituturing naganap ang pag-aayono ng Ramadan kung mayroong nakaligtaan. Halimbawa, kasi nagkarigla ka, halimbawa, o kaya nagbiyahe ka, o kaya nagkasakit ka, kapag hindi mo na pag-ayunuhan, kaya hindi hindi na lubos o hindi na kompleto. Maliban na lamang kung ito ay iyong palitan o bayaran, saka mo isunod ang 6 na araw ng Syawal. Kasi mayroong dalil, malinaw sa hadith, kapag ganap ng naisagawa ang Ramadan, ay sundan ito ng 6 na sunna ng Syawal. Ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal," na binasa natin kanina. Atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahar. Okay. Ang pinaka-conclusion lang mga kapatid, kasi meron pang karagdagan na dalil. Ang pangalawang opinion nito, ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dainullahi ahaqu bil qada." Ang utang
kay Allah ang siyang karapat-dapat na unahing bayaran o isagawa. Ito ang malakas na pinanghawakan ng ilang mga scholar. Mas unahin ang qada muna bago ang pag-aayono ng 6 na araw ng Shawwal. Kaya ang konklusyon lang mga kapatid, sino man ang nag-aayono ng 6 na araw bago ang pagpapalit, bago ang qada o pagbabayad, ang kanyang ayono ay tama. Ngunit kung kanyang inuna ang pagpapalit o pagbabayad o qada bago ang 6 na araw ng Shawwal, ay siyang pinakamainam sa lahat dahil naganap niya ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ahu sittan min Shawwal. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Ang sino man nag-ayono sa Ramadan at sinundan niya ito ng 6 ng Shawwal. Ito kasi, bakit isiningit ko ang masala na ito? Kasi pangkaraniwang tinatanong palagi ito ng mga kababaihan. Mayroon pang isang masala mga kapatid bago tayo dadako sa pangalawang kanais-nais na pag-ayuno. Inshallah. Kung hindi man natin matapos ang paksang ito, inshallah bukas maiksi lang naman ang ating aralin. Doon natin isingit, inshallah. Ang pangalawang masala mga kapatid, patungkol pa rin dito sa pag-aayono ng 6 na araw ng Shawwal, maaari bang pag-isahin? Maaari ba raw pag-isahin ang niya sa pagbabayad ng ayuno ng Ramadan at ng pag-aayono ng 6 na araw ng Shawwal? Pwede bang pag-isahin na lang? Okay? Ngayon, ito ay sinabi ng mga ulama dito sa Kingdom. Kagaya kay Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Hafidhahullah. Ang sinasabi nila, hindi ipinahintulot na pag-isahin sa niya. Yung niyang hangarin. Ang pag-aayono ng sunnah na 6 na araw ng Shawwal at ang pagpapalit ng ayuno o pagbabayad ng ayuno sa Ramadan. Dahil ang dalawang pag-ayuno ay magkahiwalay siya at magkaiba siya. Sunnah at obligatory. Kung ito ay pinag-isa, hindi niya masasakop ang gantimpala ng dalawa. Yan ang sinasabi ng Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Bakos ito ay mahuhulog lamang sa qada. Ito kahalintulad ng halimbawa dasal na obligado at ng sala na rawatib na hindi maaaring pag-isahin dahil bawat isa ito ay magkaiba. Mayroong takda sa pagsasagawa. Okay? Binanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno ng Ramadan at sinundan ito ng 6 na araw ng Shawwal, yung hadith na atin kaninang binasa, nagpapahiwatig. Yan ang kinukot na mga dalil ng ating mga ulama, na ang hadith mismo ay nagpapahiwatig ng dalawang magkaiba na pag-aayuno. Kaya hindi pwedeng pag-isahin ang niya kasi magkaiba siya. Pag-ayunuhan mo na ang Ramadan na hiwalay, kung ganon, at pagkatapos ay isagawa ang sunnah na 6 na araw. At inshallah, matatalakay din natin sa araling ito na may mga halimbawa ng pag-aayuno. May halimbawa ng iba't ibang mga ibadat na pwedeng pag-isahin ang niya. Halimbawa, may ilang mga ipinahintulot na pag-isahan ang dalawang ibada sa isang pagsasagawa lamang, isang gawain sa isang niya. Sa halip na isagawa ng 2 beses, ang dalawang ibada ay maaari namang isagawa ng isang beses lang at pag-isahin ang niya. Isa lang ang niya. Halimbawa nito. Okay, sino kaya sa inyo ang pwede makapagbigay ng halimbawa ng dalawang ibada na pwedeng pag-isahin ang niya, pagsabayin sa isang niya lang? Ustad, Okay. Salatul Wudu at Tahiyatul Masjid.
Masya Allah. Okay. Yung sala pagkatapos ng wudu at saka tahiyatul masjid. Ano pa? Sino pa makapagbigay? Ako po, Ustad, yung nagdaan pong day ng Arafah at saka po yung sunan ng Rasulullah na kada itne na nagpo-fasting, nagdoble po yung natin doon. Masya Allah. Ibadat. Masya Allah. Yung kung nagkataon kunyari ang Yawm Arafah, nagkataon kunyari ng Lunes o kaya Huwebes, pwede mong pag-isahin ang pag-ayuno. Kung gayon, alhamdulillah, medyo mayroon na rin kayong malalim na kaalaman sa ating fiqhul ibadat. Okay? Isa pang halimbawa niyan, halimbawa yung paliligo. Paliligo pagkatapos halimbawa ng pagririgla at ng paliligo ng araw ng Biyernes kunyari kung nagkasabay. Isang niya lang. Hindi kinakailangan dalawang beses kang maligo. Sa halip na isagawa ang bawat isa rito ay maaari mo namang isagawa ng isang beses lamang sa pamagitan ng pinag-isang niya. Isa ang niya, isa lang ang pagsasagawa ng dalawang ibada. Halimbawa, tahiyatul masjid pa na nabanggit din ni Ruel. Plus, kunyari, yung mga sunnah na ratiba. Halimbawa, nagkataon din kunyari yung anak mo ay akika mo. Okay? Pwede mong ipagsabay din ang akika at saka yung udhiyah. Dahil pareho siyang sunnah. Isa lang ang niya. Okay, kung ganun, dadako na tayo sa pangalawa. Pag-ayuno sa araw ng Arafah na yun doon sa hindi nagha-hajj. Sa mga na hindi nakapag-hajj, pag-ayuno ng araw ng Arafah, bakos mas mainam kung unang siyam na araw ng Dhul Hijjah, mas mainam na mag-ayuno. Okay. Pasensya kayo, pubuksan ko na lang ang aircon ko at mainit na kung matagal na naka-off. Ang hadith na inyong nakikita dyan, pwede nyo sundan sa inyong mga kopya. Ang pag-ayuno sa araw ng Arafah ay inaasam ko, sabi ng propeta kay Allah, natatakpan niya ang mga pagkakasala ko sa taong nakalipas at taon na susunod nito. Tatakpan, ibig sabihin, papatawarin. Okay, sundan nyo ang aking binabasa. Subalit sa nagsasagawa ng Hajj, ay sunna para sa kanya ang pag-aayuno sa araw ng Arafah. Sapagkat ang propeta ay kumain sa araw na iyon habang ang mga tao ay nakatingin sa kanya. Sapagkat ang pagkain sa mga nag-Hajj daw, ang pagkain ay mas malakas kaysa sa pag-aayuno para sa nagsasagawa ng Hajj. Mas malakas na tinutukoy, mas malakas ang iyong pangangatawan sa oras na iyon kung ikaw ay nag-Hajj para magampanan mo ang mga pagsamba at mga dua na kung saan sa araw ng Arafah, kung sino man ang nakapag-Hajj na sa inyo, sa araw ng Arafah, yun ay pagsasamantala ng iba't ibang mga ibadat, lalong-lalo yung ating mga dua. Kasi yun ang panahon na tinutugon yung ating mga dua sa araw ng Arafah. Magsimula ng Dhuhr hanggang sa paglubog ng araw. Okay, lilipat tayo sa pangatlo, ang pag-aayuno sa araw ng Ashura. Araw ng Ashura. Sapagkat tinanong ang propeta tungkol sa pag-aayuno ng Ashura, kaya sinabi niya, ahtasibu ala Allah ayukaffira sanatan lati qablahu. Inaasap ko kay Allah na tatakpan niya ang mga pagkakasala sa taong nakalipas.
Kanais-nais ang pag-aayuno ng isang araw bago ang Ashura at isang araw pagkatapos nito. Okay? At ito ang dalil na ibinigay ng mga ulama. Lain bakito ilakabil la asuman na tasi'. Kung mananatili pa ako hanggang sa susunod, ay talagang mag-aayuno ako ng ikasiyam. At ayon sa isa pang sinabi ng propeta, sumu yawman qablahu aw yawman ba'da khaliful yahud. Mag-ayuno kayo ng isang araw bago ito at isang araw pagkatapos. Salungatin ninyo ang mga Hudyo. Ang pang-apat, pag-aayuno ng Lunes at Huwebes sa bawat linggo. Alhamdulillah, lahat ng ating mga tinatalakay sa mga aralin natin ito, parang review lang ito sa isang isinasabuhay na ang mga obligasyong ito. Kung maalala nyo, sinabi ko sa inyo mga kapatid, ang pagsasabuhay nito at pag-aaral nito hindi nangahulugang tayo ay para bang sobra-sobrang religyoso. Bagkus ito ang pinaka-minimum na dapat malaman at gawin ng isang Muslim upang maituring siya na isang Muslim. Okay? Kana nabiyyo taharra siyam al-ithnain wal khamis. Sinihintay ng propeta ang pag-ayuno ng Lunes at Huwebes. Okay? Meron pang isang dalil. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinahapayag ang mga gawa sa araw ng Lunes at Huwebes. Kaya gusto ko na ipinahahayag ang gawa ko habang ako ay nag-aayuno. Ang ikalima, pag-aayuno ng 3 araw sa bawat buwan. Okay? Mag-ayuno ka, yan ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mag-ayuno ka ng 3 araw sa isang buwan sapagkat ang mga mabubuting gawa ay katumbas ng 10 kagaya nito at ito ay kagaya sa pag-ayuno ng buong taon. Mayroon pang isang dalil. Pinayuhan ako ng kaibigan ko ng 3 pag-ayuno ng 3 araw sa bawat buwan, 2 rakaat ng pagdarasal ng Abduha, at na magwitir ako bago matulog. Pero doon sa patungkol sa witir, doon sa naghahangad na magsala ng tahajjud, mas mainam, huwag na muna siyang magwitir. Natalakay na natin yan. Mayroon pang isang hadith, ang sino man sa inyo ay nag-ayuno sa bawat buwan ay mag-ayuno ng 3 mga puting araw. Ang tinatawag ng mga puting araw, yun ang kabilugan ng buwan. Sino nakakalam? Anong mga pitsa yon sa Hijri calendar? 13, 14, 15 po, Ustad. Mashallah. Okay, lilipat tayo sa pang-anim. Pag-ayuno ng isang araw at pag-iftar ng isang araw. Okay, ito daw ang sunnah ni Dawud alayhi salam. Sabi niya, afdalus siyam kasiyam Dawud alayhi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ang pinakamainam na pag-ayuno ay ang pag-ayuno ni Dawud alayhi salam na nag-ayuno ng isang araw at tumitigil ng isang araw. Ikapito, pag-ayuno sa buwan ni Allah na Al-Muharram. Ito ay ayon sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng sugo ni Allah, afdalus siyami ba'da Ramadan shahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Ang pinakamainam na pag-ayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang buwan ni Allah na Muharram, at ang pinakamainam na pagdarasal pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal ay ang pagdarasal sa
gabi. Okay, yan ang Muharram. Ikawalo, pag-aayuno ng siyam ng Dhul Hijjah. Yung ikasiyam, petsa 9. Ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ashr. Wala nang mga araw na ang mabubuting gawa rito ay higit na kaibig-ibig kay Allah kaysa sa 10 araw na ito. At sa hadith na yan, kaya sinabi ng mga ulama, sabi nila, ang pag-ayuno ay kabilang sa mga mabubuting gawa. Okay, yan lang ang mga kanais-nais, yung mga mustahab. Lilipat tayo sa pangatlong masala, ito yung pang-last. Ang kasuklam-suklam at ipinagbabawal na pag-aayuno. Ang una, kasuklam-suklam ang pagbubukod tangi sa Rajab. Sa Rajab ng pag-aayuno. At maraming mga Muslim ang sagawa nito. Sapagkat ito'y kabilang sa mga ritual sa panahon ng Jahiliyah. Dati nilang dinadakila ang buwang ito. Kung pinag-ayunuhan ito na may kalakip na iba pang buwan, ito ay hindi nakasuklam-suklam. Okay? Sapagkat hindi na ito magiging natatanging pag-aayuno para lamang sa buwan na ito. Inulat ni Ahmad bin Kharasha ibn al-Hurr, okay, na nagsabi, siyang pa na nasusunod ba ninyo ako sa aking binabasa? Opo. Okay. Kung mapapansin ninyo, yung pagbubukod tangi lang palagi ng anumang mga ibadat, pagbubukod tangi ng panahon o oras, yun ay lumalabas na bid'ah. Okay, ganito ang hadith na ating mababasa. Pati sa inyong screen yan, inyong makita. Narito, nakita ko si Umar bin Al-Khattab na tinatapik niya ang palad ng mga nagdadakila ng buwan ng Rajab hanggang sa ilagay nila ang mga kamay nila sa pagkain at sinabi niya, kumain kayo dahil ito ay buwan na dinadakila lamang ng Jahiliyah. Ibig sabihin na tinatapik niya ang mga palad ng mga nagdadakila ng buwan ng Rajab, yung mga nag-aayuno na parabang tuloy pa rin yung impluwensya sa kanila ng kaugalian ng Jahiliyah noon na nag-aayuno ng buwan ng Rajab, kaya pinipilit niyang pagkainin. Okay, lilipat tayo sa ikalawa. Kasuklam-suklam ang pagbubukod tangi ng araw ng Biyernes sa pag-aayuno. Ito naman pansin nyo, pagbubukod tangi. Pero kung sinamahan mo ng iba pang araw, hindi na yun kasuklam-suklam. Okay? La tasumu yawmal jum'ah ila ang tasumu yawman qablahu aw yawman ba'da. Kaya kung dinagdagan mo, hindi na yun pagbubukod tangi ng araw. Huwag kayong mag-ayuno sa araw ng Biyernes maliban na mag-ayuno kayo ng isang araw bago pa nito o pagkatapos nito. Okay? Sundan nyo ang aking binabasa. Ang tinutukoy ang pagbabawal ng pagbubugutangi nito sa pag-aayuno, subalit ito'y maaari naman kung sinamahan ng iba pang araw ayon sa salita ng propeta kay Juwayriyah nang pinuntahan niya ng araw ng Biyernes na siya ay nag-aayuno. Nag-ayuno ka ba kahapon? Sagot niya, hindi. Sinabi ng propeta, gusto mo bang mag-ayuno bukas? Sinagot niya, hindi. Sinabi ng propeta, kumain ka. Nagpapahiwatig ang salita ng propeta na gusto mo bang mag-ayuno bukas? Na ipinahintulot ang pag-ayuno ng araw ng Sabado na may kasamang iba pang araw. Sinabi ni Imam At-Tirmidhi, ang kahulugan ng kasuklam-suklam dito na ibukod tangi ng isang tao ang araw ng Sabado sa pag-aayuno sapagkat tinadakila ng mga Hudyo ang Sabado. Okay?
Ikaapat, ang pagbabawal sa pag-aayuno sa araw ng alinlangan. Sino mayroong ideya? Anong tinutukoy ng alinlangan dyan? Oh, mukhang wala akong narinig na boses. Oh, nasaan na kayo? Kung may mens po, ganun, yung mag-i-start ulit ng Okay. pagsasom. Mali. Sir, yung pag-aayono ng sasapit ng Ramadan. Ayun ang tama. Yung sinabi ni bro. Yung alinlangan na tinutukoy dyan, yung araw ng moon sighting. Hindi pa sigurado kung lalabas ang new moon ng Ramadan sa katapusan ng araw ng Sha'ban. Kaya ito yung 29, kapag kalulubog na, yun ang ika-30 ng buwan ng Sha'ban. Ito yung tinatawag na araw ng alinlangan. Ito yung kung mayroong okay, sundan nyo ha, ang aking binabasa. Ito yung kung mayroong balakid sa langit upang makita ang bagong buwan. Kung ang langit ay malinaw, ito ay hindi alinlangan. Ang batayan sa pagbabawal nito ay ang hadith na inulat ni Umar na nagsabi, okay, man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Ang sinumang nag-ayuno sa araw na may alinlangan ay sumuway kay Abul Qasim, sumuway sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, mayroon pang sunod na dalil. Walang sinman sa inyo ang mag-ayuno ng nauna ng 1 o 2 araw bago ang Ramadan, maliban sa isa na nakaugalian na niya ang pag-ayuno ng voluntaryo ay maaari niyang pag-ayunuhan ang araw na iyon. Okay, halimbawa, nakaugalian mo na ang pag-ayuno ng araw ng Lunes o kaya Huwebes. Nagkataon ang araw ng Lunes at Huwebes ay ika-30 ng Sha'ban. Yun ang tinutukoy ng hadith. Okay? Ang kahulugan, walang sinuman sa inyo ang mag-ayuno ng nauna ng 1 o 2 araw bago ang Ramadan, sa layunin ng pagtitiyak sapagkat ang pag-aayuno ay batay sa pagkakita ng bagong buwan. Kaya hindi kailangan ang pagsasatungkulin nito o pag-oobliga nito. Subalit, sa isang tao na nakaugalian na ang pag-aayuno ng araw na iyon ay walang anuman para sa kanya sapagkat hindi ito maituturing na pagsalubong o pagsisimula ng Ramadan. Hindi rin kabilang dito ang pag-aayuno bilang pagbabayad. Yung kaba na atin ang natalakay at saka yung panata. Sino ang makaalala ng word sa Arabic ng panata? Nadar. Okay. Yung mga nadar. Dahil sa ang mga ito ay obligado. Ang kaba at saka ang nadar, obligatory siya. Okay. Lilipat tayo sa pang-5. Ipinagbabawal ang pag-aayuno sa 2 araw ng Eid. Pero may mga Muslim, may mga Arab pa na sagawa nito. Sinasabi nilang mas malaki ang reward. Kaya mag-ayuno sila ng araw ng Eid. Ayon sa hadith na Abu Sa'id al-Khudri, nahan nabiyyu an sawmi yawm al-fitr wan nahr. Ipinagbawal ng propeta ang pag-ayuno sa araw ng Eid al-Fitr at Nahar o araw ng pagkakatay. Ang tinutukoy ay ang Eid al-Adha. Okay, at ayon sa salita ni Umar ibn al-Khattab, tunay na ang 2 araw na ito ay pinagbawal ng sugo ni Allah ang pag-aayuno. Ang araw ng pagtigil ninyo sa pag-aayuno sa Eid al-Fitr at isa pang araw ay araw na kakain kayo mula sa inalay ninyo sa Eid al-Adha.
Okay, alhamdulillah. Akala ko hindi natin matatapos. Okay, ito na ang panghuli. Ang ika-anim, ang kasuklam-suklam. Okay, kasuklam kasuklam-suklam ang pag-aayono sa mga araw ng at-tashriq, at ito ay ang 3 araw pagkatapos ng pag-aalay, Yawmun Nahar. Ang Yawmun Nahar, sino makasagot? Anong pizza? 20, Yawmun Nahar, sikatan kung Ang Yawmun Nahar sa Hijri calendar, hindi ayon sa Kuan, hindi ayon sa Gregorian. 11, 12, 13. Dhul Hijjah. Okay. 11, 12. 11, 12, 13. Ang Yawmun Nahar, yun ang pitsajis ng Dhul Hijjah. At ang Ayamut Tashriq, pagkatapos nun, yung 3 araw pagkatapos ng Yawmun Nahar, yun ang pitsajis. 11, 12, 13, yun ang Yawmun Nahar. Tinatawag na Ayamut Tashriq. Okay? Kaya nakalagay dito, nakita nyo kung nasundan nyo ang inyong kuwan sa inyong mga screen. Ika-11, 12, at 13, yun ang Ayamut Tashriq. Na ayon sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal. Mga araw ng pagkain, pag-inom at pagdedikir kay Allah. Okay, sa pang hadith, ang araw ng Arafah ay araw ng pag-aalay, at ang araw ng at-tashriq ay Eid natin na mga tao ng Islam o tayong mga Muslim. At ang mga ito ay mga araw ng pagkain at pag-inom. Okay? Nailagay pa dyan yung footnote. At alhamdulillah, sa mga kopyan yung pinadala ko, lahat ng mga dalil dyan, nakalagay yung footnote. Sa mga marunong magbasa ng Arabic, pwede nilang mahanap yan, yung mga footnote. Inshallah. Okay. Ipinahintulot ang pag-aayono nito para sa mga nag-hajj na tamattu at parin kung walang pambili ng ialay na hayop. Ayon sa hadith na inulat ni Aisha at Ibn Umar na nagsabi, hindi ipinahintulot sa mga araw ng at-tashriq ang pag-aayono maliban sa walang makita na pang-alay na hayop. Okay, alam niyo siguro, inshallah, maging malinaw sa inyo ang ang tinatawag na tamattu at saka qarin. Sa susunod na Jum'ah, sisimulan natin ang mga aralin patungkol sa Hajj. Sa mga nakapag-Hajj na, okay, madali lang nila itong maunawaan, pero sa hindi nakapag-Hajj, maaaring parang nangangapa ka lang, parang nanaginip ka lang, pero kung aktwal mo nang maisagawa, napakadali lang pala. Hanggang dito lamang mga kapatid ang ating aralin sa araw na ito. At inshallah, ito ang panghuling aralin patungkol sa pag-aayuno na kagaya sa sinabi ko kanina sa simula. At inshallah bukas, patungkol lang sa i'tikaf ang ating tatalakayin. Maiksing aralin lang naman. Inshallah, kita-kita tayo muli bukas. Inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.